magandang umaga sa inyong lahat upang magatid sa inyo ng sariwa at naglalagablab na balita. Ito sa 67.7 RNP Radyo ng Pinas. Time check, 4:55 ng hapon. Duterte serye nagwakas. Isang lalaki kritikal sa inutang na shabu. Sa darating na eleksyon, ang pinakahihintay ng lahat, ang Duterte serye nagwakas na. RNP Radyo ng Pinas nakatutok. Nagwakas na rin ang ilang buwang pagpapasabik at urong-sulong o laban-bawi ng presidential bid ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte kahapon nang formal itong maghain ng Certificate of Candidacy sa Commission on Elections para sumali sa pampanguluhang halalan. Agaw buhay ngayon ang isang lalaki matapos natambangan ng tatlong hindi pa nakikilalang sospek dahil umano sa hindi mabayad-bayarang mga inutang nitong shabu sa Malabon kahapon ng umaga. Ayon sa report ng Anti-Illegal Drugs ng Malabon City Police, bandang alas 9 ng umaga nang maganap ang insidente sa kahabaan ng Hiwa Street, Barangay Longos ng masabing lungsod kung saan ay naglalakad noon ang biktimang si Joel Aragon, 46 years old ng Phase 1A, Barangay North Bay Boulevard, South Navotas. Bigla na lamang siyang hinarang ng tatlong mga kalalakihan kung saan nakilala ang isang sa alias na Jomar na nakatira sa lugar habang ang dalawang kasama ay armado ng hindi pa nalalamang kalibre ng baril. Matapos ang insidente ay agad ding nakisitakas ang mga sospek habang mabilis na nadala sa Tondo Medical Center ang biktima na sa ngayon ay nasa critical na kondisyon. Magugunitang umatras dating Volunteers Against Crime and Corruption Chairman Martin Dino bilang kandidato sa pagkapangulo ng bansa sa darating na 2016 national elections. Nakasaad sa inihain nitong COC ang Certificate of Nomination and Acceptance mula sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan na nilagdaan ni Duterte at Engineer Salvador T. Tumata yung Vice President ng partido. Isang lalaki kritikal sa inutang na shabu. RNP Radyo ng Pinas nakatutok. Agaw buhay ngayon ang isang lalaki matapos natambangan ng tatlong hindi pa nakikilalang sospek dahil umano sa hindi mabayad-bayarang mga inutang nitong shabu sa Malabon kahapon ng umaga. Ayon sa report ng Anti-Illegal Drugs ng Malabon City, bandang alas 9 ng umaga nang maganap ang insidente sa kahabaan ng Hiwa Street, Barangay Longos ng masabing lungsod kung saan ay naglalakad noon ang biktimang si Joel Aragon, 46 years old ng Phase 1A, Barangay North Bay Boulevard, South Navotas. Bigla na lamang siyang hinarang ng tatlong mga kalalakihan kung saan nakilala ang isang sa alias na Jomar na nakatira sa lugar habang ang dalawang kasama ay armado ng hindi pa nalalamang kalibre ng baril. Matapos ang insidente ay agad ding nakisitakas ang mga sospek habang mabilis na nadala sa Tondo Medical Center ang biktima na sa ngayon ay nasa critical na kondisyon. Magbabalik kami sa ilang saglit. Agawan sa China Sea, Pilipinas, happy sa round 1, laban China. Tinapos ng Pilipinas ang unang round ng oral argument ng kasong isinampa laban sa China sa Arbitral Tribunal ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, sa pamamagitan ng pagpapakawala ng 1-2 punch combination laban sa China sa ginawang pag-uulat ni Deputy Presidential Spokesperson Yusek Abigail Valte, miyembro ng Philippine Delegation. Iniharap ng Pilipinas sa ikatlong araw ng oral argument ang dalawang expert witnesses na sina Professors Kent E. Carpenter, PhD at Cleve Schofield, PhD. Ang ilan dito na ipinaliwanag ang Principal Counsel ng Pilipinas sa tribunal na ang dalawang individual ay independent experts na may kakayahang magpresenta ng kanilang analysis base sa kanilang areas of specialization. Magpapatuloy ang hearing sa Lunes, Nobyembre 30 para sa second round ng oral argument. Balitang pangibayong dagat. Ikalawang piloto ng Russian warplane, ligtas. Ligtas ang ikalawang piloto ng Russian warplane na pinabagsak sa Turkey malapit sa border ng Syria. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, 12 oras matapos bumagsak ang warplane ay nailigtas ang piloto na si Captain Konstantin Muraktin. Sa ngayon ay nasa airbase ng Russia sa government-controlled area sa Syria ang piloto. Gagawaran ito ng Order of Courage. Insensitibo na para sa mga atleta, ayos na. Magkakaroon na ng maayos na pamumuhay ang mga atleta, tagasanay at mga manlalarong may kapansanan na nag-uwi ng medalya mula sa internasyonal na kompetisyon magkaraang maging ganap na batas ang National Athletes, Coaches and Trainers Benefit and Incentives Act
Nakasaad sa naturang batas na ang lahat ng mananalo ng mga palaro ay may karampatang pera. 20% naman mula sa cash incentive para sa mga individual winner ang matatanggap ng isang koponan na may 5 pataas na membro. Bibigyan din ng 20 diskwento ang lahat ng national athletes sa transportasyon, hotel, restaurant, pagbili ng gamot at kagamitang pang-sport. Libreng pag-aaral din ang matatanggap ng mga mananalong atleta sa lahat ng pampublikong paaralan. Showbiz, best performance sa Les Miserables na sungkit ni Rachel Anco. Nasungkit ni Rachel Anco ay isa pang theater award dahil sa kanyang performance bilang Fantine sa West End production ng Les Miserables na panalunan ng 20 na anyos na Filipina Beauty ang best performance in a long-running West End show female category ng Broadway World UK Awards. Matatandang noong nakaraang taon ay big winner din sa singer sa Broadway World Awards bilang Best Feature Actress sa isang musical award dahil sa kanyang pagganap na Gigi sa revival ng Miss Saigon. Nanalo bilang Best Performance in Long-Running West End Show sa male category ang dati niyang Miss Saigon co-star John Briones. Alamin natin ang lagay ng panahon kay Mang Budget. Ulat, panahon. Ang Kalakahang Maynila ay makaranas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan. Katamtaman hanggang malakas na hangin mula Hilagat Silangan, ang iiral, at ang Loob Maynila ay katamtaman hanggang sa maalon. Ang tinatayang agwat temperatura ay mula 25 hanggang 33 antas na sentigrado. Ang araw ay sumikat noong 6:16 ng umaga at lulubog mamayang 5:32 ng hapon. At yan po ang ating balita ngayon. Sumabaybay lamang kayo. Patuloy kaming magbabalita. Nasan ka man? Dito sa 67.7 RNP, Radyo ng Pinas.